Wellman TV. Marshal Ortega. Kabanata 311 Dapat nagbibiro ka. Ang pahayag ni Cyrus ay hindi nakapagsalita ang lahat sa hall. Bilang pinuno ng seguridad mula sa koponan ng SWAT, hari ng sapatos ang sasabihin ni Cyrus sa karaniwan. Sa halip na tanggalin ang manggugulo na si Marshal, sinadya niyang protektahan ito. May mga nagtatanong pa kung nakainom ba si Cyrus. Hindi na nag-aalinlangan ang mga bigwig ng entertainment industry sa tabi ni Lance na kumpirma na nila ang pinaghihinalaan nila. Si Marshal, na minamaliit nila bilang isang mahirap na tao mula sa mababang uri, ay hindi kung sino sila. Nakaramdam sila ng takot sa iniisip lang nila. Ang sinumang maaaring makaimpluwensya kay Cyrus ay dapat na malayo sa abot ng VIX. Hindi biro ang pahiwatig ng kapitan ng SWAT na gagawa siya ng seryosong aksyon kung magalit. Naunawaan ng mga pamilyar sa gayong mga utos na kung sino ang protektado ng pangkat ng SWAT ay dapat na mataas. Maimpluwensyang. Walang kamalay-malay na binigyan na ng kapangyarihan ng Pangulo ni Demberoa si Cyrus na kumilos laban sa sinumang nagbabanta kay Marshal sa loob ng bansa. Ang mga tao ay nagbulang-bulungan at nagbulungan ng hindi makapaniwala habang naganap ang hindi inaasahang eksena. It just feels unreal. Sinabi ba talaga ng officer na iyon mula sa SWAT ang mga bagay na iyon? Natarante si Lance, napangiti siya. Captain Patel, baka nagbibiro ka. Malamig na sagot ni Cyrus. Hindi ako nagbibiro. Nanatiling nakangiti si Lance, bagaman hindi gaanong kumpiyansa. Nakakatawa ka, Captain Patel. With a serious tone, Cyrus retorted, I'm not humorous at all. Kung nagdududa ka sa akin, hayaan mong subukan ito ng bodyguard mo. Nawala ang ngiti ni Lance habang pinipigilan ang galit. Seryoso ka? Alam mo ba kung sino ang pinuprotektahan mo? Malamig na sanggal ni Cyrus. Wala kang karapatang tanungin ako. Ang ginagawa ko ay wala kang pakialam. Fine, wait and see na lang. Galit na galit si Lance sabay kuha ulit ng phone niya. Dad, nasaan ka? Samantala, si Penn, kasama ang alkalde, si Douglas, ang mayordomo ng mga Rogarios, si Ryder, at si Leonardo mula sa Luminous Studio, ay malapit na sa pangunahing bulwagan. Sige, Lance, andito ako. Pag-usapan natin ito kapag nagkita tayo. Ibinaba ni Penn ang telepono, lumingon si Penn sa iba, nakangiting sinabi, bata pa ang anak ko at medyo mainit. Headed one humihingi ng paumanhin kung siya ay nagdulot ng anumang gulo. Nilingan niya sina Douglas at Ryder, nagpatuloy siya, nalaman kong nasa Dreamscape Bar kayo kagabi at kilala ko si Mr. Ortega. Kung maaari mo kaming ipakilala, lubos akong nagpapasalamat. Humalaklak si Douglas. Mr. Penn, bihira ang mga taong tulad ni Mr. Ortega mahirap siyang makilala. Pero baka mas madalas siyang makita ni Mr. Ryder at Mr. Leonardo. Nakangiting tumango si Penn, totoo iyon. Ang isang tulad ni Mr. Ortega ay hindi madaling diskarte. Mr. Douglas, I heard your daughter Haley is close with Mr. Ortega. Maybe my son, Lance, could meet them sometime. Baka magkaayos sila. Nakangiting umiling si Douglas. Hindi naman sa ayaw kong tumulong, pero wala akong ganoong impluensya. Napatingin tuloy si Penn kay Ryder. Umiling din si Ryder. Mr. Ortega is unpredictable. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Baka makikilala niyo si Madam Stephanie balang araw. Baka makatulong siya. Nang makita silang tumanggi, pumayag si Penn. Sa kabila ng utos ng Pangulo ni Demberoa na panatilihing tahimik ang balita tungkol sa insidente sa Dreamscape Bar, nagleak na ang kwento sa ilang channel. Matapos matuklasan na si Marshal ang nag-iisa sa Harlows at Grimwolf crew, nagpasya si Penn na kailangan niyang kaibiganin si Marshal. Mula sa impormasyon kagabi, nalaman ni Penn na si Marshal ay hindi lamang ang pabor ng Pangulo kundi iginagalang din ng mga Rogarios at Phoenix Vanguard. Ang pakikipagkaibigan sa isang makapangyarihang individual ay maaaring mangahulugan ng magagandang bagay para sa kanya at sa mga VIX. Sa pagpasok ni Penn, Douglas, Ryder, at Leonardo sa bulwagan, nagulat sila nang makita si Marshal na nakatayo sa gitna ng mga tao sa ilalim ng maliwanag na ilaw,
habang tinutukan ng 30 miyembro ng SWAT ang kanilang mga baril sa mga bodyguard ng VIX. Nagulat si Penn sa tanawin, ngunit nang makita niya sina Douglas, Ryder, at Leonardo na mabilis na naglalakad patungo kay Marshall ng may paggalang, natigilan siya. Sino ang makapagpapakita ng gayong paggalang sa tatlong iyon? Si Penn, na mabilis magbasa ng mga tao, ay napansin ang pagkamangha sa kanilang mga mata habang nakatingin sila sa binata sa unahan. Kasunod ng kanilang pangunguna, nagtanong si Penn sa mahinang boses, Mr. Douglas, anong nangyayari? Sumagot si Douglas, ang mukha nito sa tuwa, Mr. Penn, ang swerte mo. Mr. Ortega is here. Lumakas ang kaba sa puso ni Penn. Tila dumating na ang sandali ng pagbangon ng mga VIX. Kabanata 312 humingi ng tawad kay Mr. Ortega. Tuwang-tuwa si Penn, hindi inaasahan na magiging perpekto ang mga bagay. Sa kanyang pagpunta sa lungsod ng pelikula, iniisip niya kung paano siya makakakonekta sa isang taong maimpluwensyang. Bilang marshal sa pamamagitan ng mga taong tulad nina Douglas, Ryder, at Leonardo. Himala, ang respetadong figure ay narito mismo sa pagdiriwang ng pelikula na hino-host ng mga VIX. Pakiramdam ko ay pumasok ang kapalaran sa kanyang pintuan. Ilang taon na ang nakalilipas, ginawa ni Penn ang kanyang unang kapalaran sa pamamagitan ng mga kadudad-ang paraan, na binuo ang kanyang kayamanan mula sa wala. Upang umakyat sa panlipunang hagdan, gumamit siya ng anumang paraan na kinakailangan. Sa kalaunan ay binago ang kanyang nakaraan at itinatag ang VIC Entertainment. Alam niya na hindi sapat ang lakas ng loob, ang pagkakaroon ng malakas na koneksyon ay mahalaga. Kung kaya niyang mapagtagumpayan si Marshall, makukuha ng mga VIX ang suporta ng mga kilalang tao tulad ng presidente ni Demberoa, ang Rogerios, at ang Phoenix Vanguard. Sa tulong ni Marshall, maaaring umangat ang mga VIX sa kapangyarihan hindi lamang sa Southeast Orientia ngunit posibleng sa buong Orientia. Mataas ang pag-asa, sumama si Penn kina Douglas, Ryder, at Leonardo, na mabilis na lumapit kay Marshall. Pagbati, magalang na bati ni Mr. Ortega, Douglas, Ryder, at Leonardo. Nataranta ang lahat sa paligid nila. Bakit yumuko kay Marshall ang mayor ng Terranova, ang mayordomo ng mga Rogerios, at ang panganay na anak ng mga Dicker? Nang makita kung paano nila hawakan ang kanilang mga sarili, halatang si Marshall ang nangunguna sa kanila sa status. Hindi ba si Marshall ay anak lamang ng isang maliit na may-ari ng Sopas Restaurant sa Ridge Road? Paanong ang isang walang ugat, walang pera na ulilang tulad niya ay mag-uutos ng gayong paggalang mula sa makapangyarihang mga taong iyon? Kanina lang, nagbanta pa si Lance na ipahamak niya si Marshall. Hindi nila akalain na lalabas ang ganoong nakakagimbal na eksena. Higit sa lahat, si Penn, ang pinuno ng mga VIX, ay kinakabahan na nakatayo sa tabi ni Marshall na may nakakabigay puri ng ngiti. Mr. Ortega, it's an honor to meet you. I'm Penn Vic. Ilang beses ko nang narinig ang pangalan mo at matagal ko nang inaasam ang pagkakataon na makita ka ng personal, nakangiting sabi niya. Ang VIX ay tunay na nagpapasalamat na kayo ay nakilahok ngayong gabi ng film festival. Nataranta naman si Lance. Ano sa lupa ang nangyayari? Si tatay ay talagang kumikilos ng may paggalang kay Marshall T. Sinabi sa akin ni Max at Amanda na si Marshall ay walang iba kundi isang washed-up nobody. Paanong biglang naging taong ganoong katangkad ang ampon na ito ng may-ari ng soup restaurant? Sa pagtingin sa paligid, nakita ni Lance ang iba pang maimpluwensyang figure sina Douglas, Ryder, at Leonardo na nanunood kay Marshall ng may paggalang, na parang siya ang kanilang nakatataas. Nanaginip ba siya? Ang mga mata ni Ivy ay kumikinang sa kasiyahan habang sinulyapan si Marshall, na nakatayong kalmado at hiwalay sa mga makukulay na ilaw. Hindi niya maiwasang humanga sa kanya at iniisip kung gaano pa niya kayang sorpresahin ang lahat. Napangiti si Ivy nang nakakahiya sa sarili. Sa kaibuturan niya, naunawaan niya na ang pagiging malapit sa isang taong kasing kakaiba niya ay mas mahirap kaysa abutin ang mga bituin. Tuwang-tuwa si Annie. Pakiramdam niya ay mapalad siyang tumabi kay Marshall mula nang magsimula ang kaganapan. Ang kanyang nasaksihan ay nagpatibay lamang sa kanyang pag-asa at nagpatindi sa kanyang pagnanais na makasama siya.
Dad, anong ginagawa mo? Tinulak ni Lance ang mga tao upang maabot si Pen, na tila walang kamalay-malay sa lumalaking galit ng kanyang anak. Bilang isang binata na palaging spoiled, pakiramdam niya ay mas natatabunan siya ni Marshall ngayong gabi. Ang babaeng hinahangaan niya na si Ivy ay nakatingin kay Marshall ng may paghanga habang hindi pinapansin. Sinaktan pa ni Marshall ang kanyang mga tauhan. Si Cyrus, ang pinuno ng seguridad para sa festival ng pelikula, ay hindi lamang nabigo na hulihin si Marshall kundi nakatutok din ang mga baril sa kanila. Ngayon, maraming kilalang tao ang nakatayo sa harap ni Marshall, na nagpapakita sa kanya ng paggalang na para bang siya ang kanilang superior. Maging ang ama ni Lance ay halos yumuko kay Marshall, pinaulanan siya ng mga papuri. Dahil dito, ang pakiramdam ng pagiging superior ni Lance, na noon pa man ay mataas, ay ganap na nabasag. Nang mapansin niyang nagmamadaling lumapit si Pen, napangiti si Pen, hindi niya pinansin ang pagkadismaya ni Lance. Lance, halika nga dito. Ipapakilala lang sana kita kay Mr. Ortega. You should bow to him and ask him to take you on his disciple. Sa sandaling magsalita si Pen, isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Nagpatuloy siya, Lance, tandaan mo, dapat mong igalang palagi si Mr. Ortega. Kung pumayag siyang kunin ka bilang isang disipulo, tretuhin mo siyang parang senior at pagsilbihan siya. Tama na, tatay. Nais ni Lance na mawala siya. Nais ng kanyang ama na yumuko siya sa harap ng napakaraming tao at kilalanin si Marshall bilang kanyang Panginoon. Ang pagtrato kay Marshall bilang isang nakatatanda ay parang isang sampal sa mukha. Nakakahiya iyon. Napansin ni Pen na may mali habang lumilingon siya sa paligid. Nakita ang galit sa mukha ni Lance at ang mga security guard na nakatutok sa baril ng mga miyembro ng SWAT team, bigla niyang napagtanto ang nangyari. Lance, nagalit ka ba kay Mr. Ortega? Galit na tinuro ni Lance si Marshall. Tay, itong si Jerk ang gumawa ng kaguluhan sa aming film festival at sinira ang lahat. Smack! Sinampal ni Pen si Lance, nanginginig sa galit. You brat! Humingi ng tawad kay Mr. Ortega. Kabanata 313 Manahimik ka. Bakit kailangan kong humingi ng tawad sa kanya? Sigaw ni Lance na tinakpan ang pisngi at nagwala. Sino sa tingin niya? Isa lang siyang nobody. Sinaktan niya ako at sinunggaban ang babae ko. And you expect me to say sorry? I'm not crazy. Tingnan mo itong mga opisyal ng SWAT na dinala mo, hindi man lang nila masabi ang tama sa mali at tinutukan nila ang kanilang mga baril sa ating mga bodyguard. Tatay, kailangan mong tanggalin ang mga walang utang na loob na idiots. Nakaramdam ng galit si Pen, na sana ay maputol niya si Lance. Ang kanyang mga plano ay ganap na nasira ng kanyang mapanghamon na anak. Ang nakakasakit sa isang tao na nakakatakot gaya ni Marshall ay maaaring mag-spell ng kapahamakan para sa mga Vicks. Madali niyang durugan ang mga Harlow. Kung ikukumpara sa mga Harlow, ang Vicks ay walang iba kundi isang patak sa karagatan. Ang Phoenix Vanguard, ang presidente ng Demberoa, at ang Rogerios ay pawang mga pangunahing manlalaro sa Southeast Orientia, at nagpakita sila ng matinding paggalang kay Marshall. Hamak na katabi niya ang mga Vicks. You brat! Nakaramdam ng takot si Pen at tinapakan si Lance. Mas mabuting humingi ka ng tawad kay Mr. Ortega ngayon din. Hinawakan ni Lance ang masakit niyang tiyan at sumigaw pabalik, hindi. Ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang humingi ng tawad sa akin, kung wala itong mga opisyal ng SWAT na pinuprotektahan siya, maglalakas loob ba siyang tumayo dito? Tinuro niya si Cyrus, sumisigaw. Siya ay corrupt at maling ginagamit ang kanyang kapangyarihan. I'll take legal action against him. Pumasok si Douglas at sumagot. Mr. Lance, hindi corrupt si Captain Patel. Sinusunod niya ang utos ni Mr. President. Pinahintulutan ni Ginoong Presidente si Kapitan Patel na kumilos laban sa sinumang magbanta o mag-provoke kay Mr. Ortega dito sa Demberoa. Base sa iyong mga aksyon, maaari ka pang utusan ni Kapitan Patel na barilin ka kaagad. Kumalat ang takot sa karamihan. Utos ng Pangulo ni Demberoa. May katuturan kung bakit kumilos ang SWAT team tulad ng ginawa nila.
Ang hindi pagbaril kay Lance kanina ay isang pagpapakita ng awa. Kinilig si Penn, alam na alam niya ang background ni Cyrus. Kung hindi nagbago ang ugali ni Lance, maaari siyang patayin agad. Baliw ka ba ngayon? Manahimik ka na lang. Sigaw ni Penn kay Lance, tapos lumingon kay Marshall. Mr. Ortega, meron ang anak ko. Laging spoiled. Bigyan mo siya ng pagkakataon sa pagkakataong ito. Sinulyapan niya sina Douglas, Ryder, at Leonardo, umaasang makikialam sila, ngunit nanatiling malamig at malayo ang tatlo kay Marshall. Ngumiti ng mapaglaro si Marshall. Chance. I don't deal with your kind. But you keep pushing my buttons and making such a scene against me. How could I ever forgive you? He then flatly instructed, Ryder, dalhin mo si Marissa at Brenda sa Seabreeze Villa. Oo, Ginoo. Magalang na sagot ni Ryder at lumapit kay Brenda at Marissa. Sumunod ka sa akin. Napakapit si Marissa kay Marshall na mukhang nag-aalala. Marshall, hindi ka ba pwedeng sumama sa amin? Tiniyak niya rito, ayos lang, Marissa. Mauna na kayo ni Brenda. Matatapos na ako dito at sasamahan kita. Naunawaan ni Ryder at Leonardo ang intensyon ni Marshall. Ang sinumang nang ahas na pukawin ang Divine Drakebane ay mayroon lamang isang kapalaran kamatayan. Clueless pa rin si Lance sa kaseryosohan ng sitwasyon at humagalpak ng tawa. Itinuro niya si Brenda, na aalis, at sinabing, ikaw na hamak na babae, dapat magpasalamat na hinayaan kitang magpalipas ng gabi sa akin. Alam mo ba kung gaano karaming mga babae ang gagawa ng lahat upang makapasok sa aking kama para sa kayamanan at katayuan? Sinampal ni Ryder si Lance. Humihingi ka ng kamatayan. Sa pag-unawa sa plano ni Marshall, mabilis niyang ginabayan sina Brenda at Marissa palayo sa kaguluhan. Dali-dali silang sinundan ni Allison, Brenda, babalik ako sa inyo. Alam niyang haharapin ng mga Vicks ang isang malaking pagbagsak. Galit na galit, hinawakan ni Penn ang kwelyo ni Lance. Gusto mo bang sirain ang pamilya natin? Kinaladkad niya si Lance na lumuhod sa harap ni Marshall. Casual na pinunasan ni Marshall ng tuwalya ang kanyang mga kamay hanggang sa lumabas ng main hall sina Brenda at Marissa, saka tumingala kay Lance. Nanginginig si Penn, napayuko sa lupa. Mr. Ortega, let's take full responsibility. This brat has been spoiled by me. I'll break his leg as an apology. Please spare his life. With that, inagaw niya ang electric bato ng guard at ibinagsak iyon sa hita ni Lance. Basag. Napasigaw si Lance at namilipit sa lupa. Nabalot ng matinding katahimikan ang main hall. Nakita ni Penn na nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Marshall. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, muli niyang inihampas ang batuta sa kabilang binti ni Lance. Bumagsak si Lance, walang malay. Itinapon ni Marshall ang basang tuwalya sa likod niya at naglakad palayo. Basang-basa ng pawis ang buong katawan ni Penn. Ang Vicks ay halos nasa bingit ng kabuoang pagbagsak. Biglang tumunog ng malakas ang phone niya. Ito ang tumatawag na pinuno ng Poison King Sect, bulong ng bodyguard ni Penn. Kabanata 314 na ikaw ay mag-isa. Tinitigan ni Penn ang likod ni Marshall, saglit na nagyelo. Ilang saglit pa lang, naramdaman niya na parang may nagbabadyang kamatayan sa kanya. Naisip niyang hindi siya makakatakas sa kapahamakan na ito. Nang tumalikod na si Marshall para umalis, medyo nabawasan ang mapang-ipong pakiramdam na nahihirapan siyang huminga. Pinunasan niya ang pawis sa noo at kinuha ang phone na ibinigay sa kanya ng bodyguard. Sa sandaling iyon, napansin niya sina Leonardo at Douglas na nakatitig sa kanya na may malamig na ekspresyon. Umiling si Leonardo. Penn, mag-isa ka. Mr. Ortega rarely forgive those who provoke him. Sana pahalagahan mo ang pagkakataong ito. Kasunod ni Marshall, mabilis na lumabas si Leonardo. Sumunod sa kanya sina Ivy at Annie, umalis sa hall area. Malamig na wika ni Douglas. Penn, sinira ng anak mo ang isang mahusay na pagganap. Ito ay hindi ka panipaniwala. Bantayan mo siya. Kung hindi niya natutunang pigilan ang sarili at magpakita ng respeto, masisira niya ang pamilya mo. Hindi na makikipagtulungan ng gobyerno ng Terra Nova sa mga Vicks sa anumang mga kaganapan o pakikitungo sa negosyo.
Si Douglas, kasama si Cyrus at ang SWAT team ng lungsod, ay lumabas ng main hall. Dahan-daang tumayo si Penn. Sumulyap sa walang malay na si Lance sa sahig, nakaramdam siya ng matinding galit. Iuwi mo na si Lance dali. Utos niya sabay turo sa bodyguard. Sabihin mo sa nagpapautang hihintayin ko siya sa villa. Lumabas si Marshall sa lungsod ng pelikula, na sinundan ni Leonardo at ng kanyang grupo. Ang dahilan kung bakit pinili niyang hindi patayin si Lance kanina ay dahil sa impormasyong natanggap niya mula sa dark web. Ipinaalam nito sa kanya na dumating sa Terra Nova ang tagapagmana ng Poison King Sect. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng ilang miyembro ng sekta kasama ang isang babae. Ang babaeng iyon ay si Rosalie, isang empleyado mula sa Dunning Eastvale Development Group. Ang bagong impormasyong ito ay nagpabago sa isip ni Marshall sa ilang sandali. Ang Poison King Sect, na tahimik sa loob ng maraming taon, ay naging mas aktibo kamakailan sa timog kanluran ng Draconia at Southeast Orientia. Hindi lamang nila pinalawak ang kanilang samahan kundi nakipag-alyansa din sa iba't ibang pamilya ng negosyo. Noong una, ayaw ni Marshall na masangkot sa kanilang underground deals. Gayunpaman, ang mga individual na iyon patuloy na humahadlang sa kanya, na nag-udyok sa kanya na pag-isipang alisin ang mga ito. Mr. Ortega, saan ka pupunta ngayon? We can escort you back, tanong ni Douglas at Cyrus. Tiningnan ni Marshall ang oras at sumagot, dalhin mo ako sa villa. Mr. Ortega, I apologize for the incident at the film city today. Mr. President tasked me with ensure your safety, magalang na sabi ni Cyrus. Huminto si Marshall at sinabing, huwag na nating isipin ang nangyari ngayon. Saglit na nag-isip, tinuro niya si Cyrus, bago ako umalis sa Terra Nova, ikaw na ang bahala sa pagtiyak ng kaligtasan ni Marisa at Brenda sa aking villa. Oo, Mr. Ortega. Nagsulot si Cyrus. Saktong papunta na si Marshall sa sasakyan kasama si Cyrus at ang iba pa, natanggap niya ang tawag ni Darren. Marshall, nasaan ka ngayon? Sagot ni Marshall, nasa Film City ako para sa film festival. Anong meron? Sagot ni Darren, kung libre mo, pumunta ka sa bar at samahan mo kami ni Conrad. Sure, pupunta ako dyan saglit. Tinapik ni Marshall ang balikat ni Cyrus. Pumunta muna kayong lahat sa villa, may aasikasuhin ako. Leonardo, ikuha mo ako ng kotse. Pupunta ako sa Dreamscape Bar. Agad na tinawag ni Leonardo ang isang driver na sumama kay Marshall. Sabay na sabi ni Ivy at Annie, Mr. Ortega, can we go with you? Tiningnan ni Marshall ang kanilang sabik na mukha at sinabing, sige, pwede na kayong sumama. Tuwang-tuwang binuksan ni Annie ang pinto ng kotse, Mr. Ortega, please get. Sa pagmamasid sa sabik na gawin ni Annie, hindi napigilan ni Ivy na mapamura sa loob, sa pag-aakalang si Annie ay tuso. Sa kasamaang palad, hindi si Marshall ang tipong madaling masway sa mga itsura. Makalipas ang 15 minuto, nakarating na sila sa Dreamscape Bar. Ang lugar ay bumalik sa normal nitong estado. Nalinas na ang kalat at dugo noong nakaraang gabi. Pataas. Ang bar na ito ay binili ni Marshall at ipinasa kina Darren at Conrad. Pagkababa ni Marshall at ng iba pa sa sasakyan ay lumapit sa kanila sina Darren at Conrad. Marshall, sino sila? Para silang mga bida sa pelikula. Napatingin si Darren kina Ivy at Annie. Para maiwasan ang hindi kailangang gulo, casual na sumagot si Marshall, dalawang magkaibigan lang. Baka nagkakamali ka. Oh, I see. Tumango si Darren at saka idinagdag, let's head inside. Naglakad sila sa lobby, kung saan napansin ni Marshall ang isang maingay na grupo sa kaliwang bahagi ng unang palapag ng bar. Malakas ang boses nila. Bigla niyang nakita si Anna sa harapan nila, nakasuot ng uniforme ng waitress. Siya ay katutubo na huminto. Paliwanag ni Darren, Marshall, gaya ng itinuro mo. Pinatrabaho ko si Anna bilang isang waitress dito, at pumayag siya. Bahagyang kumunat ang noo ni Marshall. Naiintindihan ko. Akyat na tayo. Pagkaraan ng ilang hakbang, isang matalim na boses ng babae ang umalangaw-ngaw, Ana, wala ka bang magagawa?
Humingi ako ng isang bote ng alak, hindi isang pinggan ng prutas. Ang pinggan ng prutas ay bumagsak sa sahig. Tumawa ng malupit ang babae habang hinahawakan ang buhok ni Ana. Ana, kunin mo yan para sa akin. Sino sila? Malamig na tanong ni Marshall. Lahat sila ay dating empleyado ng Harlow Group, at ang babaeng iyon ay katulong ni Ana. Pinandilatan ni Marshall ang grupo habang pinapahiya nila si Ana, sinasamantala ang pagbagsak ng mga Harlow. Tara na sa taas, aniya, umiling-iling habang patuloy na naglalakad pasulong. Kabanata 315 Linisin ang platter ng prutas. Sa ikalawang palapag, iginiya ni Darren si Marshall sa isang upuan sa tabi ng balkonahe. Nang makaupo, napansin ni Marshall na ang kanyang pwesto ay nagbigay sa kanya ng malinaw na pagtingin kay Ana sa trabaho. Tumingin siya kina Conrad at Darren, mabilis na naunawaan ang dahilan sa likod ng kanilang imbitasyon ng gabing iyon. Napagtantong si Marshall ang nakaharap sa kanila, si Darren ay tumawa ng kinakabahan at sinabing, "Nagkataon lang, di ba? Dapat ba tayong lumipat?" Umiling si Marshall at iminuwestra ang mabagsik na babae sa harap ni Ana, nagtanong, ano ang naging papel niya sa Harlow Group noon. Mabilis na paliwanag ni Darren, Elisa Muller iyon. Dati siyang assistant ni Ana sa Harlow Group. Ang mga kasama niya ngayon ay dating staff mula sa opisina ng CEO ng Harlow Group. Nagpakita sila dito sa bar kaninang hapon. Pagkarating ni Elisa at ng iba pa sa bar, patuloy nilang hinihiling kay Ana na pagsilbihan sila. Para kay Ana, na hindi kailanman nagtrabaho sa isang bar, ito ay hindi kapani-paniwalang hamon. Agad na nahuli si Annie, ngumisi. Ang Harlows ay bumagsak, kaya natural. Mga dating empleyado ni Ana ay narito upang ipakita ito. Ganyan talaga ang mga tao kapag may na-down, lahat ay pumapasok para magtulak. Noong ang mga Harlow ay umuunlad, si Ana ay isang nagniningning na bituin, na hinahangaan ng lahat. Noon, hindi maglalakas loob si Elisa na tumawid sa kanya, kahit na ibigay sa kanya ang lahat. Pero ngayong nawalan na ng impluwensya ang pamilya, syempre, gusto niyang medyo ibaba si Ana. This is just the darker side of human nature at play. Habang nagsasalita siya, bigla niyang naramdaman ang malamig at walang humpay na tingin ni Marshall sa kanya. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ni Elisa? Mataray na tanong niya. Natigilan si Annie. Hindi niya inaasahan ang tanong. I'm not sure, she stammered, realizing she might have overstepped. Napaiwas ng tingin si Marshall, inalis ang sagot niya. Mabilis na itinikom ni Anak ang kanyang bibig, ayaw makipagsapalaran na magsalita pa. Darren hesitated, then quietly ventured, Marshall, alam na ni Ana na ikaw ang nag-set up sa kanya para magtrabaho dito bilang waitress. Walang emosyong sagot ni Marshall, if she knows, so be it. Isang biglaang, matalim na, smack. Umalangaw-ngaw mula sa ibaba. Sinampal ni Elisa si Ana sa mukha. Sabi ko lumuhad ka at kunin ang pinggan ng prutas. Hindi mo ba ako narinig? Hiling niya. Kung ginulo mo ito, ikaw na ang bahala sa gastos. Tahimik na tumutol si Ana, Elisa, itong fruit platter ang order mo. Hindi ako nagkamali. At wala akong pera pambayad ng ganoon kamahal na pinggan ng prutas ngayon. Si Elisa at ang dating mga kasamahan ng Harlow Group ay humagalpak sa tawa. Hahaha. E di ba ikaw ang anak ng mga Harlow? Paanong ang CEO ng Harlow Group ay hindi man lang makabili ng fruit platter? Lumuhad ka at linisin mo ang kalat. Kung gagawa ka ng magandang trabaho, baka sabihin ko sa boss mo na pabayaan ka sa gastos ng pinggan. Kinagat ni Ana ang kanyang labi, huminto bago tahimik na nagtanong. Elisa, kailangan mo ba talagang tretuhin ako ng ganito? Napangisi si Elisa. Bakit hindi ako dapat? Bar waitress ka lang ngayon, habang senior employee pa ako sa Harlow Group. Ano ang magagawa mo dyan? She crossed her arms, ninanamnam ang kanyang kalamangan. Bilasan mo at lumuhad linisin mo ang pinggan ng prutas sa sahig. Kung hindi, isusumbong ko ito sa amo mo. Mahigpit na pinagdikit ni Ana ang kanyang mga labi, Elisa, masaya ka ba sa paggawa nito?
Naalala ko ang panahon na nandoon pa ang pamilya ko, lagi akong mabait sa iyo. Nagkasakit ang nanay mo, at hindi ako umimik. Sinagot ko lahat ng gastos mo. Kahit na wala na ang pamilya ko, and I've hit rock bottom, I've never done you any wrong. Why must you treat me this way? Biglang huminto si Elisa, nanunuya. Nung inabutan mo ako ng pera para sa pagpapagamot ng nanay ko, akala mo ba may pabor ka sa akin? Sarili mo lang ang pinakikinabangan mo. Nandoon kasama mo marami akong nalaman na sekreto tungkol sa Harlow. Natatakot kang ibunyag ko ang mga sekretong iyon, kaya't kumilos ka sa paraang ginawa mo. Tinangka mong akitin ako, ngunit hindi ko kukunin ang iyong pagkabukas palad. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Ana, I see. Ano ang mahalaga kung naiintindihan mo? Tinuya siya ni Elisa. Ana, hindi na ikaw ang respetadong MS Harlow. Ngayon, waitress ka na lang sa Dreamscape Bar. Gumawa ng isang magandang trabaho para sa amin, at maaari kaming bumisita ng mas madalas, na nag-iiwan sa iyo ng mas malalaking tip. Sa ganoong paraan, maaari kang kumita ng mas maraming pera. Hindi ka magiging kasing miserable ngayon, na nagpupumilit na makabili ng isang pinggan ng prutas. Ay hindi. Bumangon ang isang lalaking may makintab na kalbo na ulo at lumapit kay Ana. Ngumisi. MS Harlow, bakit hindi ka sumama sa akin ngayong gabi? Pupunta ako ng madalas para umorder ng maiinom sa iyo at bigyan ka ng mas magandang tip, kaya kailangan mong magtrabaho ng husto araw-araw. Binatuka ni Ana ng galit na tingin ang lalaki, Lucado, wala ka sa linya. Noong una kang nagtapos at sumali sa kumpanya, maraming katrabaho ang umiwas sa iyo. Nakilala ko ang iyong mga kasanayan at inilipat ka sa opisina ng CEO upang hindi maapektuhan ang iyong pagganap. Ngayong hirap na ako, may iba pang pwedeng kutsain. Sisipain mo ba talaga ako kapag nahulog na ako? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Lucado, MS Harlow, alam mo ba? I've always liked you. Ang tanging isyo ay ang aking mahirap na background, na walang pera o impluensya. Maaari lamang akong humanga sa iyo mula sa malayo, tulad ng isang dekorasyong florera na inilagay sa hindi maabot. Pero ngayong bumagsak na ang pamilya mo, wala ka ng halaga. Ano ang posibleng gawin mo kung hilingin kong samahan mo ako? Naikuyom ni Ana ang kanyang panga sa galit. Lucado, hindi ko akalain na may karumihan kang puso sa likod ng tila tapat mong mukha. Lucado retorted, dirty. Mas madumi ba ako sa pamilya mo? MS Harlow, tandaan mo na waitress ka lang. Kung maglakas loob kang hamanin ulit ako, isusumbong kita sa amo mo at kukunin ang buong buwang sweldo mo.